Shout out sa buong team Kalingap. Mega love shout out Ed Senyans. So hello guys. Mega love shout out po sa inyong lahat nyo at your service Mr. Wow Live TV. Once again shout out sa lahat ng buong team Kalingap, lalong-lalo sa mga Ed Senyans dyan. Hello po sa inyo. Magandang lahat. So ito na guys, another video reaction po ang gawin natin ngayon sa panibagong araw na to. Alam nyo na, sa lahat pero bago tayo magsimula, shoutout muna sa lahat ng mga Junatics, Jumcar, sa mga Mikres, at saka syempre sa area ko ngayon sa mga Edsinyans, Ido, si Papa Eds, or Kalingap Ido, may matinding pasabog. At mayroong pag-amin para sa kanyang wifey na si Baby Beyonce. Pero bago tayo magsimula guys, please do support and subscribe. Suportahan po natin ang buong team Kalingap. Siyempre sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rap at Edna Vlogs. At sa lahat ng mga suportahan din po natin lahat ng mga Kalingap Reactors, Kalingap Charity Vloggers, sa lahat po ng mga Kalingap partners. Don't mind the bashers, huwag nyo nang pansinin yung mga anti-Kalingap. Pagpapatukan nyo na lang. So maraming salamat sa mga mag-like and share sa upload ko na to. Yan. Shout out sa lahat ng mga Edsinyans. Tara guys, umpisahan na natin to. Maraming salamat sa mga mag-like and share or sa mga nag-like and share. Thank you very much po. I-primer ko to kasi medyo mahaba tong gawin natin ngayon. So ano ba tong i-play na video? Dito kaya no? Dito sa upload ni Kuya Mel Vlog. Shoutout Kuya Mel Vlog. Suportahan niyo guys si Kuya Mel, no? Shoutout po sa inyo. Please do support, isa yan sa mga masipag na mga reactor or I think charity vloggers ang isang Kuya Mel Vlog. Suportahan po natin yan. Itong interview niya kay Kalingap Ido. Ito yung anuhin natin ngayon. So saan ba banda? Dito tayo magsimula. Dito yata. Ang CDO Corner Norte, siguradong beefy. Bili na, mommy. Bili na, Not knowing mami. what's going on in my business. That's what keeps me Intro inviting. pa The lang, fact that we run on ads na. Monday.com and that it takes our day-to-day and automatically turns it into graphs and charts. It's visual, it's crystal Game. So, meron po tayong tatanong sa kanya. So, eto na po, aral. So, yan po mga Kalingap, si Papa Ed. Papa Ed yan, sinamantala ko yung pagkakataon habang break time muna natin. Yan, kasi di naman kaila sa'yo na alam mo kung ano yung mga issue ngayon na kumakalat patungkol dito sa mga lab team. Pero hindi na... Yes, about lang kasi sa issue guys. So, kumbaga, napalibutan yun ng issue ang Team Kalingap. May mga tumitira talaga sa mga dito, lalong-lalo kay Kuya Val, kay Kalingap Rap, napaikutan ng mga anti-Kalingap. Iwan ko ba, padami yung mga naiinggit sa Kalingap. Ultimo yung isang sikat na vlogger, pinapansin rin ang Kalingap. Gano'n na kasi kasikat ang Kalingap. Tinitatakal yun, kundi yung kukunin ko lang yung iyong personal opinion regarding dito. Yan kung sakali ba tanggalin ang lab team ni Kalingap Rap. Diretso agad Oo, di ba? Kung sakali lang naman. Yes. Oo. Yung yung gusto mong mangyari sa lab team ninyo ay ipopurso mo pa rin ba kahit na wala na yung lab team? Yung gusto mo bang mangyari sa love team nyo, ipupurso mo na ba kahit wala ng love team? Magandang tanong yan, Kuya Mel, para kay Papa Eds. Mga ganyang tanong. Game. Hindi ko sinasabing mawawala yung lab team O nga pala. Kung sakali lang naman mawawala. Makinig kayo Diyan sa mga nag-i-edit ng picture ni Beyonce na in-edit tapos ginawa ng AI na may nagkisapisngi. Makinig kang tipaklong ka. Wala. Grabe. So, ayan, intense agad ang first question Oo. So, kung
yung kung mawala, yung stop na ni Kalinga Prab. Oo. Siyempre, diretso pa lang tayo sa ating ginagawang Paglingap. paglingap. Diretso pa rin sa panliligaw. Game. Sorry sa paglingap pala. Game. Siyempre, pag dito, ano tawag nga doon? Maghanap ka ng magandang salita, Papayens. English sa pag Parang kinakabahan ka. Kaya yung issue sa pag pag pursue sa pag-asikaso kay Biancy pa. Wow, pag-perso sa pag-asikaso ka, Biancy. Sana all! Ang isa lang ibig sabihin niyan, guys. So, ando na yung pag ang isang tao mag-pursue doon for example, sa sinabi niya sa pag-alaga ka, Biancy. So, it means to say na talagang, kahit bata alam na yung sagot. Sabihin natin, kahit bata masagot na agad, oy, mahal na mahal niya ang isang Biancy girl. Di ba ganon? Pag-support sa bawat lakad niya at kung kailangan niya tayo. Yung damdamin. Pwede naman kung di man nakakasira sa kanyang mga pag-aaral. Hindi na kasira yung kumbaga, ang gawin pa ni Viancent niya, for me, masasabi ko pa, lalo siyang gaganahang mag-aral. Kasi, andyan ka kasi, or always andyan ka sa kanya na laging nagpapasaya. Lagi kang nasabihin natin na lagi kang nakaagapay, or lagi kang andyan, something like that. Di ba? Game! Why not? Oo naman. So, ibig sabihin na talagang pagpupursige mo, yung nararamdaman mo para sa kanya kahit wala na yung love team. Oo naman. Sana all! Sana all! Sana all nagmamahalan. HC love team for me, hindi na. HC couple na yan. Di ba? Hep, hep! Hep, 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 hep! Saan na yan? Hindi naman to ang tabay lang naman ako, di naman ako masyadong di ko man siya pinipressure. Lang ako Tamang lang tayo. Kumbaga something like tamang hintay lang si Papa Eds na kung kailan darating sa yung sinasabing takdang panahon or tamang panahon, the right time na maamin na nila sa maamin na sa kalahatan. Siyempre una yung mga magulang na Nay, Tay, boyfriend ko po si Do. Okay. Magpa-good vibes tayo kasi puro na ng issue yung nakapalibot eh. Good vibes tayo. alalay lang So, sa kanya. parang yung sinasabi mo, time will tell. Oo. Yan. Kung ano Something talaga like kasi na hindi nagmamadali ang isang Kalingap Ido na talagang sabihin niyang inano si Viancy. Hindi niya minabali. Hindi niya minamadali kasi mas maganda nga naman yung na darating yung tamang panahon na talagang sabihin natin na okay na ka Viancy, handa na si Viancy. Kasi for me, ilang araw na lang eh. Ay, sorry, ilang buwan na lang eh. Ilang buwan na lang. Diba? maging resulta, meron o wala mang love team, kung nandiyan dyan pa rin siya sa puso mo, itutuloy mo pa rin kung ano yung Kung nararamdaman. mapilit tayo ako naman, alaga naman ako eh. Wow. Sana all maalaga, di ba? Friends ko,
siyempre, especially sa ating mga kagaya ni Beyonce, sa ating partner. At alam naman niya ng mga ano, alam niya ng mga beneficiary ko. Yan. Kasama niya ngayon para ano, kakayarin sa ating wife. Hindi, isa pa magandang intact pa rin yung nararamdaman mo para sa kanya. Oo. Alam ko, hindi sasagutin ni Ido ng diretso to. Pero, isigwi-sigwi niya to, guys. Mahirap na ano na. Tama. Mahirap medyo ano kasi, medyo ngayon busy siya eh, kaya mahirap din siya ano, hagilap. Pero ngayon gumagawa na ako ng paraan para medyo Kita kayo, magkausap kayo. Siyempre, pag mahal mo ang isang tao, ikaw mismo talaga ang gagawa ng paraan na makita siya. Kasi pag nakaramdam ka ng pag nakaramdam ka ng ano kasi na something like na o sabihin natin importante sa iyo ang isang tao o sabihin natin mahal mo ang isang tao, andun na yung gagawa ka ng paraan talaga para makasama mo siya or something like na makita mo siya. Mga ganong ano. Magkasama kayo. Kasi sabi mo na ako sa boarding para mag-abot ng mga Kung anong anik-anik. mga kailangan, pagkain or something. Wow, sana all nag-abot-abot ng mga kahit ano or mga pagkain, di ba? Ang sweet mo naman, Papa Enz. Di ba? Action time! Diba? So talagang yung bugso ng damdamin mo ay hindi na mawawala. Hindi hindi natin malalaman hindi mawawala eh. Basta hindi pa tayo hanggat may laban pa. Laban lang. Laban lang. Yan, handa ka talagang maghintay. At hintay tayo hanggat pwede pa. Oh, next naman! Hindi ba, sabi ko, isang Papa Enz, ito yung taong hindi marunong mamilit at maghihintay siya kahit kailan. Maghihintay siya para sa kanyang fiancé girl. Kasi yung words na paghihintay na dito sa IDC, Ido at fiancé, maghihintay na kung kailan na ba. Sabihin natin kung kailan na ba, sabihin na kung kailan na ba magiging okay na sabihin sa lahat about sa kanilang relasyon na kung anong klaseng relasyon mayroon sila ngayon. Something like that. Kasi for now kasi medyo mag-i-18 pa lang si fiancé. Kaya nasabi ko kanina, mga ilang araw na lang or mga ilang buwan na lang mag-i-18 na si fiancé. So malamang siguro for me, sa 100%, nasa mga 80 to 90% na mayroon tayong malalaman na maaaring ikakatuwa ng mga IDC fans. Yan na! Yun lang maano ko na naramdaman ko lang na mayroon tayong maririnig na maaaring ikakatuwa o ikagagalak ng mga Idsinians. Yun yan. Grabe. Maghihintay tayo hanggat pwede pa. So ibig Yun sabihin yung maganda, maghihintay tayo hanggat pwede pa. Hindi siya nagmamadali, di ba? Hindi ka magsasawa, nandiyan ka lang palagi, anytime na kailangan ka niya, anytime na meron kang time para puntahan siya, pupuntahan mo talaga. Grabe. So ibig sabihin, ganyan mo kamahal si wifey. Siyempre lang. Sana all! Sana all! Ang ganda ng sagot ni ang ganda ng sagot ni Papa Ed sa tanong ni Kuya Mel, di ba? Yung sabihin ganyan mo kamahal si wifey or si fiancé. Siyempre naman, pastilan! Di ba? Sana all! Ulitin nga natin. Ulitin lang natin, guys. So ibig sabihin, ganyan mo kamahal si wifey. Siyempre lang. Sa mga Edsinians dyan, ang rinig niyo po mga kalingap. So,
So ngayon, doon sa mga issues ngayon na lumalabas, ikaw ba personal About naman to sa mga issues ko anong masasabi ni Kalinga Pido. Basta wala nang questions guys pagdating sa pagdating sa tawag dito, pagdating sa ano na ni bakit napindot ko ano ba 'yan? Pagdating sa Viancy, pagdating sa Idsi, Ido tsaka Viancy, wala nang question, walang problema about sa kanilang dalawa kung ano ba. Basta for me, masaya ako sa mga narinig ko ngayon sa mga sinasabi ni Kalinga Pido sa mga ano niya kay Viancy girl na for me talagang masasabi nating nagmamahalan sila or sabihin natin importante kay Kalinga Pido ang isang Viancy or mahal na mahal ni Kalinga Pido ang isang Viancy girl. So, yun. Wala na akong question sa about dito sa issue. Ano bang masasabi natin dito sa issue na to? Tado ka pa? Para sa Bida Fresh Moment, Ayan, lumabas na si Ding Dong. up to 12-hour long-lasting freshness na. Hindi. Kasi, Ano yung tanong? Apektado ka pa? hindi. Kasi, normal lang yung ganyan. Dami naman ang gumawa sa amin ng ganyan. Oo, kasi alam ko hindi na something like hindi na pinapansin. Ito ang pag-usapan natin dito lang kay Ido, Beyonce. Hindi na, for me, pagdating kay Kalinga Pido, hindi na siya, for me, parang hindi siya naapektuhan. Kasi sanay na isang Kalinga Pido, simulat sa pulpa. At saka alam na ni Papa Edge yung kalakaran dito sa Sokmed or dito sa social media. Pag sikat ka talaga, yun ang sabi niya, pag sikat ka, normal na magkaroon ka ng maraming bashers. Kasi hindi lahat magugustuhan ka. Mayroon talagang may ilan-ilan na mayroong mangbabasya yun. Mapasikat man nung hindi na vlogger. Wala na, hindi na ako nakakaramdam ng kasi hindi naman mahalaga yung opinion nila eh. Tama. Yung ginagawa mo, nasa tingin mong tama, oo. Kasi Tsaka unang-una, wala naman ginawang masama yung ang IDC, wala naman. Diba? Pangalawa, mga upload ni Kalinga Pido, puro naman to charity sa pagtulong. So, walang basihan para pansinin yung mga nang babasa kanya. Diba? Walang rason. sigara pa maapektuhan. Maapektuhan ako. Magsibihin si maapektuhan ako. Yung taong mahalaga lang makakapektuhan. Wow, maapektuhan siya kung maapektuhan sa Beyonce. So, wow, sana all, diba? Pag naapektuhan yung taong mahal mo, malamang na malamang maapektuhan ka din. Ganun lang yun. Kasi masasaktan ka eh. Kumbaga something like maapektuhan ka pag nakita mo yung mismong taong pinakamamahal mo ay naapektuhan din. Kaya nang sinabi dito ni Kalinga Pido, wait lang. Maapektuhan ako. Magsibihin si maapektuhan ako. Yung taong Di ba? Kung maapektuhan si Viancy, maapektuhan din ako. Di ba? Wow, sana all. Legit yung pagmamahalan. Di ba? Sana all. mahalaga lang makakapekto sa akin. Hindi mga ibang tao na wala naman sa buhay kong parte. So, ibig sabihin, hindi mo binibigyan ng importansya yung mga taong nagsasabi ng kung ano-ano na kasamaan or kung ano-anong kasiraan sa mga ginagawa ninyo ni Beyonce sa inyong love team o sa kung ano man yung meron kayo, di ba? Kasi bakit mo susundin yun? Kung yung taong yun ay ang gusto lang naman sirain ka, hindi parang pinagbigyan mo lang sila sa gusto nila lalo. Tama. At parang saka dito wala naman silang alam sa mga nangyayari. Walang alam sa mga pangyayari. Pangalawa, wala pang ambag sa inyo, di ba? So, walang basihan para pansinin yung mga taong naninira tama yung sinabi ni Papa Ido. Bakit ko pansinin? Wala namang yan eh. Hindi naman nakakatulong. Tsaka, wala namang ambag sa... Dumating na sa puntong nabash si Kalinga Pido, andun yung sikat na eh. Pag nababash na kasi o may bashers ng isang content creator or social influencer, di talaga ibig sabihin sikat, boom na boom yung kanyang pangalan. Ganyan.
Halimbawa, sa love team ngayon, HC love team, for me, HC couple na yun, HC couple. Sikat sila so malamang maraming bashers siya, di ba? Sa katunayan nga, maraming naiingit sa HC guys, kasi mayroon pa nga nag-edit ang picture ni Beyonce, inedit na mayroong nag-kiss na lalaki sa pisngi, di ba? Kaya doon sa nag-edit, mag-ingat ka lang na hindi ka matunton or hindi ka kasi madidemanda ka talaga. Yun lang yun. Sila makikialam sa atin pa dito. Yun mo yung purpose nila eh. Manira lang. Manira lang. Yun talaga yung content nila. Oo. Kaya ano lang natin sila sa gusto nila. Yes, yung mga content creator na parang mga syungak-syungak. Yung parang may masabi lang, may masira lang, di ba? Alam niyo na kung sino 'yan. Pwede niyo i-comment down below. Yung mga ninira dito sa EDSA, yung ibang mga content creator. Iwan ko sa mga 'yan. Ano bang mali sa EDSA? Bakit nagkakaganyan kayo? Naninira kayo? Para lang magkasahod kayo, magka-revenue kayo, gagawin niyo lahat yung mang bash. Diyos ko po. Ang tatanda nyo na, kailangan nyo pang turuan. Ngayon talaga para sa kanila, yun lang ang pakay nila, hindi. Parang sila masawa, ang papakitaan na lang natin sila ng Ang kabutihan. Yeah, tama. Wow, ang galing ni Papa Ed. So, tama, pakitaan nilang ng kabutihan sa kaysa pansinin pa, kasi kung pansinin pa baka tataas pa mga subscribers niya. Magkaroon pa ng views, di ba? Nagpapansin lang ngayon kasi sa bagay yung mga nangbabas sa EDC ng mga ibang content creator, something like kasi na kumbaga dapat hapon na. kumbaga malapit na. Something like 3 ubo na lang yung kailangan. Yan, gano'n. Yeah. Sorry. Para lalo sila mas Kasi mas maganda kung hindi mo sila pansinin, di ba? yun talaga, pagka naging successful ka talaga, dadami ang fans mo, siyempre, dadami din ang mga shares mo. Yes, tama, 'di ba? Tama yung isip ni Ido. Pag naging success ka, sikat ka, matunog pangalan mo, marami kang fans, marami kang supporters, sabihin natin maraming nagmamahal sa iyo, tanggapin na lang din natin na magkaroon ka rin ng maraming bashers. Magkaroon ka rin ng mga ibang mga taong sabihin natin maraming maiinggit sa iyo. Yung iba naman something like na kino-content ng EDC or something like kino-content si Kalinga Pido in a bad way. In a negative way. Sa mga negatibong kasi magkakaroon sila ng views eh. Pag ito yung content nila si Kalinga Pido kasi sikat kasi yung pangalan. Sikat ang batang to. Boom na boom ang pangalan niya. So ang content lang nila hindi lang kaaya-aya kasi sa negatibong paraan kasi. Yun lang. Tapos yung nag-content naman, parang 3 ubo na lang yung niya. Sana yan, play natin. Normal lang yun. So, di ba nakakapagtaka, no? Kung sino pa yung mga gumagawa ng mabuti at nakakapagpasaya sa tao, yun pa yung binabati ko sa kinikriticize ng mga bulaang propeta. Yun din ang nakapagtaka, Kuya Mel. Kung sino pa yung, for example, Ido. Hindi tayo magbigay ng example na iba, si Ido na lang. Sino pa yung nakakatulong sa mga taong nangailangan ng tulong? Pangalawa, yung nakapagbigay saya, nakapagbigay kilig sa mga taong may stress na or depressed na or malungkot or boring sa buhay or something like na OFW, sabihin may mga edad na. Yung ITZY love team na ngayon tawag ko ITZY couple, ang laking naitulog na kung hindi nyo lang alam. Grabe yung kilig na hatid nila sa mga fans. Diba? Tapos sa bandang huli at the end, tapos binabash lang. Tinitira. So, sa madaling salita, wala nang rason para pansinin, walang rason para sagutin o ribatan. Hayaan na lang silang manira. Kasi gaya na sasabi ko, mga 3 ubo na lang sila. Ngayon lang yun. Diba? Wala talaga tayo magagawa. Normal na yun. Na talaga. Hindi mo talaga lahat mapapasaya. Hindi mo lahat makukumbinsi sa mga gusto mo sa buhay or sa mga ideya mo.
may mga tao talaga na makakaano tayo na makakasalamuhan na hindi talaga maintindihan yung ginagawa natin kahit mabuti yung sa kapwa natin sa ibang sa ibang side. Ayun na guys. Iba pa rin yun. Iba yung tumatakbo sa utak nila eh. Akala nila simple lang yung ginagawa natin dito. At akala nila basta maano tumulong ay lahat pabor sa atin. Kaya nga. Iba pa, wala na silang makita ang iba. Yun na lang kita nila sa sa camera lang. Oo. Hindi nila alam yung nasa likod nun. Yun. Mahirap yung lahat ng ginagawa natin sa previsyo. Oo, yun yung lagi. Mahirap pa kasi bilang isang charity vlogger like Kalinga Pido. Mahirap yung ginagawa nila yung pag-scout pa lang, yung magpunta kahit saang lugar. Hindi biro yan. Delikado yung ginagawa nila kasi mapunta sila kahit saang lugar, maakyat pa ng mga medyo bukid na lugar, medyo mabundok, di ba? Delikado yung ginagawa nila ha, yung mga charity vlogger tapos ganun-ganun na lang, basta-basta na lang tirahin. Na yung nakikita nyo lang, yung kinikriticize nyo, pero yung ginagawa namin, yung sakripisyo, yung effort, hindi nyo yan nakikita. Oo, tama. Diba? Kasi nakaupo lang kayo ay. Yung one-sided kasi ang pagbabash. Hindi na lang nakikita yung buong kabuuan. Yung simulat sa pool na wala kaming talaga, walang fans masyado, walang sponsor na masyado. Bakit wala kayo nung ganung panahon na i-criticize kami? Yun ang tanong, di ba? Nung nakaraan nagsimula pa sila, bakit wala kayo? Hindi kinang babash. So ngayon, andito kayo, nang babash kayo, nagkukontent kayo, kasi sikat na yung mga pangalan nila. Lumala, talagang sabihin nating sumisikat o talagang yumayabong yun na yung mga name nila. Kaya binabash nila. Bakit dati wala kayo? Okay lang, sigat na kami ngayon. Tsaka kayo biglang susunod. Kasi may mapapakinabangan na sa inyo. Yun siguro ang purpose nila eh. May kinabang kami sa kanila. At least nakatulong pa kami sa ibang tao. Magpasalamat na lang kayo siguro pagkatapos mo mag-vlog or mag-bash. Meron kayong mga viewers, meron kayong subscribers, di ba? Baka nagka-sponsor pa kayo. Yung mga ibang Tama. content creator na babash lang, yung ibang mga sponsor. Yung ibang content creator na nang babash lang. Di ba? Ang kakapal ang mukha nyo. Sana yan. Mga feeling na supporters na hanap ng rin. Baka Naghahanap lang ng butas, Oo. Para meron na mai-criticize. para may makuhalan din sila. So, Tama. iba tayo, no? Pag-usapan naman natin ngayon, yung kamusta na kayo ni wifey? Wow, kumusta na kini wifey? Ang galing mo talaga magtanong, Kuya Mel. Okay naman po, wala namang dati lang yun naman, wala. Masaya naman. Naman po. Wala bang pasabog na kung ano man. Hindi ko, wala Kasi pa. pag nakikita ko kayo sa velvet box, grabe. Oo. Nakinikilig yung puwet ko ay. Grabe na doon ko pala. Oo eh. Oo. Lagi ako nanonood nun sa velvet box eh. Wala naman, so lang, dati lang rin naman ang ating samahan. Sweet pa rin. Oo naman. Ay, Pagka kulang kami sa isa't isa. Wow, sweet pa rin. Ang galing sumagot ni Papa Edge, no? Rikta talaga, diretsahan. Parang something like na sweet pa rin. Oo naman. Sweet pa rin? Sweet pa rin? Oo naman. Diba? Walang kailangan. as is na kayo, no? As is na kayo at saka palagay na yung loob nyo sa isa't isa. Oo naman. Saka, Ayun maganda. Palagay niya ang loob niyo sa isa't isa. Madaling sinagot ni Papa Edge yung tanong ni Kuya Mil. Oo naman. Ibig sabihin, palagay na ang loob niyo sa isa't isa. Something like na wala nang ilangan sa isa't isa. So, ang ibig sabihin niyan, ang pinakasagot niyan, kasi nga po, mahal namin ang isa't isa. Di ba? Okay?
ba alam niyo yung limitations niyo sa bawat isa, yung respeto niyo sa bawat isa. So, ayan, maraming salamat yan. Sana wag magbago yung pagtitinginan yung dalawa. Sabi ko nga, di ba, magnininong Sana ako all, dyan. Kuya Mel, Hindi pagtitinginan ko ng alam kung dalawa. saan ako magnininong, basta magnininong ako dyan. Wow. Ah, Saan ka ba, Kuya Mel, magnininong? Sa kasal nila or sa magiging future baby nila na magiging anak nila? Sa kasal na lang, Kuya Mel, kasi medyo mauna yan. Di ba? ano masasabi mo sa mga patuloy na tumatangkilik at nagsusuporta sa inyong love team? Siyempre, salamat po sa lahat ng mga supporters natin dyan since day 1 ng EDSI at iba pa. Grabe po, no? Tumagal tayo nito, magdadalawang taon na tayo na sa tambalang ito at siyempre hindi ko po masasabing magiging ganito ako successful kung ano po. Siyempre wala yung supportan niya, wala si PNC. At maraming salamat po. At yan, siyempre bilang ganti po, ito po mas bibigyan pa kayo ng mas marami pang masasayang episode. Wow. Kaya po siyempre, sana po ay magpatuloy pa yung ating samahan hanggang tumagal pa. Masasabi mo ba yung tandem yung dalawa yung inyong chemistry or yung pagiging love team ninyo ay blessing from God? Oo naman. Dahil Pwede rin, blessing from God. Pwede ko rin sabihin dito, Kuya Mel, na kumbaga yung tandem ng dalawa, Ido, Viancy or Viancy Ido, kumbaga ito na yung masasabi natin pinagtagpo ni Lord. Pinagtagpo at tinadhana. Yung mga... Di ba? sa kanya, sa samahan namin na ginawa ni Kalingap Rap sa NC ay siyempre yung aking marami akong na purchase na i-invest sa sarili ko sa mga Personal. yung mga gamit ko, yung mga kotse ko, yung mga ano ba, Yan na. mga lupain ko na Nung day one ba, ini-expect mo ba na ganito ko kayong magiging popular sa social media? Hindi. Kasi siyempre ilang beses na love team. Hindi ko alam. Noong una, hindi ko alam. Kasi gada may nadadagdag na supporters. Noong una, siyempre, kasi nasakto lang. Tapos yung kay Reyna, kay Erika. Gada taon, siyempre, iba-ibang partner natin. Oh, sabagay kasi ito yata si Papa Ed sa mga keyboys sa nakalab team ng yung isa may nauna pa, sunod si Rina, Erika, tapos pangapat si Viancy, di ba? Correct me if I'm wrong. May dumadagdag na supporter, hindi naman ganun madami, pero nakakatulong. So, Pero dito, gaya nitong sa EDSI, Oo. gawa nung siguro sobrang tagal na, madami na rin sa mga lang sa atin, mga fans. Sold na sold! Lumabas naman si Coco Marte. Chicken inasal! Ang kilig. at saka ito yung pinakamatagal mong love team, ano? Ito talaga, kasi karaniwan yung love team na Ibig sabihin, Papa Ed, pag tumagal ang love team sa tumagal yung love team, ibig sabihin na siya na. Siya na yung sabihin natin, siya na yung hinahanap mo o siya na yung nakatadhana sa'yo. Di ba guys, sinasabi ko sa inyo? matagal na dati kaya. Hindi man love team kaya rin sa tambalan lang sa mga. Tambalan, tandem lang yun. Oo. Parang kasi, yung isa pa yun, di ba? Parang ano yun parang binigyan ng ibang meaning din yun ng parang mga magkakaroon kami doon nakikriticize Iba ang gusto ng mga fans na masyado silang Oo. At yun. Pero matagal din yung rin, halos mag-isang taon din yun. Tapos ito pinakamatagal, mga isang taon at kalahati na kami. Pero still going strong. So, at yun dahil doon, marami akong
natulungan din, siyempre, sa... Ayun nga, nakikita ko nga sa mga vlog mo. Kasi nakasubaybay din ako sa'yo sa mga pag-charity mo. Mabilib na ako sa'yo. Kahit ikaw lang mag-isa, talagang lumalakad ka, nakamotor ka lang, lumalakad ka talaga. Nung nagpunta ako sa isang lugar, ay galing na dito si Kalingap Edu. Kilalang kilala ka At dyan. talaga ano to, sabihin natin isa sa mga masipag na scouter or charity vlogger ng Kalingap, si Papa Eds. Gaya na sa sinabi ni Kuya Mel na talaga kilalang isang Papa Eds. Saka ito siguro Papa Eds, no? Kalingap Ido. Ito yung love team na tumagal talaga kasi sa lahat ng love team kasi alam ko may nauna pa bago kay Reyna, sumunod si Erika. Then ngayon kay Viancy kasi ang HC which is na umabot ka ng isang taon mahigit or isang taon kalahati pa. So at saka dito lang kasi naramdaman ng Team Kalingap or naramdaman ng Team Kalingap fans. Sa mga fans kasi mga pagsabi na kumbaga kasi pwedeng sabihin natin dito na papunta pa lang kayo, pabalik na sila. Kaya ramdam na ramdam nila kung ano ang mayroon sa HC Love Team or sa HC Tandem or for me HC Couple tawag ko, na naramdaman nila na iba na, something like na kayong dalawa ni Viancy Girl, pwedeng sabihin natin na may nararamdaman na sa isa't isa. O pwedeng sabihin na importante na sa inyong isa't isa kasi kumbaga masasabi ng mga Kalinga fans na hindi na kinagkakailangan nagkapalagayan. Ibig sabihin na nagkapalagayan ng loob. Ibig sabihin na, parang something like na special na sa inyo ang isa't isa. Pag-usaping HC. Kaya nga nabuo yung ng mga HC fans yung sinasabi nilang HC is love. HC is real. Yan yan. So yun na guys, maraming salamat po sa thank you very much Kuya Mel. Suportahan niyo po si Kuya Mel guys. Isa din yan sa masipag na dito sa Team Kalingap. So suportahan niyo po. Tsaka thank you lahat sa mga Itsinyans. So hindi ko napahabain to kasi medyo mahaba na yung upload natin. So maraming salamat sa mga nag-like and share. Thank you very much. Tuloy-tuloy lang ang pagsuporta ka dito sa EDC. Huwag nyo nang pansinin yung mga bashers, yung mga nag-i-edit ang picture ni Viancy sa AI na mayroong nagkikis na lalaki. Darating din ang panahon na masusuplong yung mga nag-i-edit na yan at maaaring madidimanda. Ito na ba yung sinasabi nilang pasabog doon sa pag-edit ng picture? Wali. Pangbubo yung galawan sa mga nag-edit ng picture ni Viancy Girl. So yun lang. Hindi nyo kayang sirain ang EDC, ang pagmamahalang Ido at saka Viancy. Hindi nyo masisira. Sinasabi ko sa inyo, kung marinig nyo yung mga sinasabi ni Kalingap Ido na talagang nako. Maraming salamat din sinyams. Hanggang dito na lang. Babosh!